Nasa Saudi na ako. 12 taon na mula nung mawala ang pamangkin ko. Teenager naman na ang anak ko at sakit na sa ulo namin ni Mrs. Pero nag-iisa namin siyang anak kaya kahit galit ako sa katigasan ng ulo niya, hindi ko pa rin siya matiis. Isang buwan bago mag-lockdown sa buong Luzon, naglayas siya. Iyak nang iyak sa akin ng Mrs. ko kaya napilitan akong umuwi agad kahit sa Marso pa sana ang uwi ko. Pag-uwi, kasama ang asawa ko, hinanap ko agad siya sa lahat ng mga kaklase at naging kaklase niya. Kaso wala siya isa man sa kanila. Sinunod namin ang mga kaanak ng asawa ko pero 3 linggo na, hindi pa rin namin siya nakikita. Nanawagan na kami sa radyo at nag-post ng picture niya sa iba't ibang group sa Facebook. Pero pag ang tao ayaw pahanap, hindi talaga pahahanap. Sinabi ng isang kapatid ko na bigyan ng oras ang anak ko at sigurado oras na maubusan ito ng pera, itatawag din ito at uuwi. Pansamantala ay ang asawa ko raw muna ang tutukan ko dahil nagkasakit na ito sa labis na pagod at pag-aalala. Mahina talaga ang resistensya ng asawa ko, kaya iisa lang din ang pwede naming maging anak. Kaya masakit man sa loob ko, tinigil ko muna ang paghahanap at tinalagaan ko siya. Pero kailanman, hindi nawala sa puso't isip ko ang suwail kong anak, lalo na nang i-lockdown ang buong Luzon. Unang linggo ng Abril, gabi noon at katatapos ko lang maglaba nung tumunog ang cellphone ko. Tumatawag ang anak kong si Chester. Napabangon ako sa kama at lumabas ng kwarto para hindi magising si Mrs. Nung sagutin ko, hindi pa man ako nakapagsasalita, tuloy-tuloy nang nagsalita ang anak ko. Nakikiusap siya sa akin na sunduin ko siya, na hindi na raw siya uulit, hindi na siya magpapasaway, basta sunduin ko siya. Pabulong ang pagkakasabi niya. Sinabi ko naman sa kanyang kahit gustuhin ko, naka-lockdown ng buong Luzon, wala akong masasakyan. Nanikip ang dibdib ko nung muli siyang magsalita. Nasa probinsya ko siya, sa bahay namin, kasama ang ate at bayaw ko, at maayos naman sana siya doon. Kaya lang bigla na lang siyang inutusan ng ate ko na bumili ng LPG sa may kanto. Kaya nagmotor siya. Dahil nasa kabukiran ng bahay namin, hindi siya masisita sa checkpoint kahit simula na ng curfew. Dahil magkabila ang gilid ng kalsada ay mahabang maisan at palayan ang daraanan bago makarating sa kanto. Kaya matiwasay siyang nakabili ng LPG. Pero nung pauwi na, may sumabay sa motor. Yung nilalang na pumatay sa mga kalaro ko noon, sa pamangkin ko at sa mga kaibigan niya. Tinodo ni Chester ang bilis ng motor kaya nakarating siya sa bahay na hindi siya nasasaktan ng nilalang. Pero nung kumakatok na siya, hindi siya pinagbuksan nila ate. Nakatingin lamang daw ang mag-asawa sa kanya mula sa bintana. Hanggang sa maramdaman niya na may sugat na siya sa tagiliran. Doon niya na ako naisipang tawagan nung makita niyang may sugat na siya. Napahawak ako sa dibdib ko. Lumabas ako ng bahay. Tumingala ako sa langit. Nakailang malalim na buntong hininga hanggang sa dahan-dahang nawawala ang paninikip ng dibdib ko. Sinabi ko sa anak kong lumuhod siya at sumubsob sa lupa at wag na wag siyang aalis sa ganoong posisyon hanggang sa mag-umaga. Tinawagan ko naman ang bunso kong kapatid na nakatira rin sa village namin at pinapunta ko siya sa amin para may kasama si Mrs. pag alis ko. Naabutan ako ng kapatid kong nag-aayos na mga dadalhin habang si Mrs. ay umiiyak habang kinakausap sa cellphone si Chester. Gustong sumama ng kapatid ko sa akin, pero mas gusto kong si Chester lang ang isipin pag nandun na ako. Isa pa, kapapanganak lamang ng asawa niya. Ayokong may masamang mangyari sa kanya at maulila agad ang anak niya. Mag-uumaga na nung makalabas ako ng Maynila. Lakad takbo ang ginawa ko. Bandang hapon natawagan ko pa ang anak ko at nandun na raw siya sa sirasirang kubo sa Maisan.
Hindi pa rin kasi siya pinagbubuksan nila ate. Hindi rin naman daw ganoon kalalim ang sugat niya sa tagiliran at naampat na rin niya ang pagdurugo. Sinunod niya ang pinagawa sa kanya ng mama niya na ngumuya ng dahon ng bayabas at ilapat ang nginuya sa sugat. Hindi siya makapuntang ospital o sa checkpoint dahil binantaan siya ni ate nung makita siyang buhay pa pagkaumaga na oras na magsuplong siya, babalik ta rin nilang mag-asawa ang kwento. Sa puntong yun galit na ako. Naisip kong nawala na sa katinoan ng ate at bayaw ko. Iniisip ata nilang oras na ginawa nilang alay ang anak ko sa nilalang na yun ay maibabalik pa ang panganay nila. Inabot ako sa daan ng halos 3 araw. Sa ikalawang gabi nasabi ng anak kong lowbat na siya pero umulan at nakainom siya ng tubig kaya hindi pa siya mamamatay pero pinabibilisan niya dahil natatakot na talaga siya. Paulit-ulit kong binilin sa kanya na kahit anong mangyari pagkagat ng dilim, may kakaiba man sa paligid o wala, kailangan nakayukod lang siya sa lupa. Sa pagdating ko sa bukid ay madaling araw na. Pagod na ako pero hindi ko binagalan ng paglalakad ko. Makailang beses na akong muntikan na makita ng patrol pero mabuti at nakapagtatago ako. Gusto ko saka ako makikita ng mga otoridad pagkasama ko na ang anak ko. Pagapang din akong kumikilos. Naratnan ko sa kubo ang anak ko nakatapa sa papag. Nilabas ko agad mula sa bag ang lalagyan ng tubig na tinira ko talaga para sa kanya. Nanginginig siyang umiinom. Pinadahan-dahan ko lang. Ilang sandali ay pinakain ko siya ng baon kong biskwit. Chinarge ko na rin sa power bank na dala ko ang cellphone ko at cellphone niya. Habang kinakausap ko siya ng mga gagawin namin. Bago sumikat ang araw, pagapang kaming umalis sa kubo. Nagtago kami sa malapit na talahiban kung saan tanaw namin ang kubo. Hinihintay ko ang pagpunta roon nila ate dahil nasabi ni Chester na tuwing umaga sinisiguro ng mag-asawa na nandoon pa siya. Habang naghihintay ay kwento sa akin ni Chester na nung nakaraang gabi ay dumating ang nilalang na yun. Nanatili siyang nakayuko habang inaamoy siya nito pero hindi siya sinaktan. Hinawakan lang siya nito sa ulo at saka na ito nawala. At nakumpirma kong hindi lang nag-iisa ang halimaw na yun, kundi 3 sila. Dahil pagkaalis umano nung nauna, may 2 pang dumating at katulad ng nauna, ay inamoy lamang siya ng mga ito at halinhinang hinawakan sa ulo. 7:00 ng umaga dumating sila ate. May hawak sila ni bayaw na baril. Marahan ko namang pinalakad palayo ang anak ko papunta sa direksyon ng bahay. Katulad pa rin ng dati ang bahay namin. Pawid sa itaas, konkreto sa ibaba. At andun pa rin, hindi pa rin nawawala yung imbakan sa silong ng kusina. Dun kami nagtago ng anak ko. Andoon lang kami habang nag-aaway si ate at ang asawa niya pagbalik nila. Tama nga ang hinala ko sa balak nila. Gusto nilang ialay si Chester sa nilalang na yun at nagbabaka sakali silang ibalik nito ang pamangkin ko. Maayos na sana. Ligtas na kami, di ba? Kaya kahit narinig ko yung ungol pagdating ng gabi hindi ako natakot. Kasi sa ilang taong palaisipan sa amin ni Leo ang nangyari sa amin. May isa pa kaming napagtanto. Na kayang manggayan ng nilalang na yun ng itsura ng isang tao. Sigurado kaming yung kunwaring kaibigan nila na nagsabing mas ligtas sila sa labas, yung nilalang yun. At hindi na ang kaibigan nila. Ginawa yun ng nilalang para lumabas sila dahil hindi siya makapapasok sa loob ng isang bahay. Kaso lang bandang 8:00, tuloy-tuloy na tumunog ang cellphone ng anak ko. Hindi pala niya na silent at hindi ko rin siya nasabihan. Kaya gamit ang palakol, winasak ni bayaw ang parte ng sahig ng kusina kung asaan kami. Wala kaming pagpipilian ni Chester kundi ang lumabas. Pero hindi ko pa rin siya pinatayo. Pinagapang ko pa rin siya. At malaking pasasalamat ko dun. Kahit pa nabaril ako ni ate sa hita. At least nung paglabas namin sa imbakan
at nasa harap na namin ang 3 nilalang. Hindi nila kami nakaing mag-ama. Hindi kami gumalaw. Pero sila ate na umikot pa para makalabas ng bahay. Walang kaalam-alam. Huli na. At tingin ko kahit tumakbo man sila, maaabutan pa rin sila nung 2 nilalang na lumapit sa kanila. Niyakap ko na lang si Chester habang sumisigaw si ate at bayaw at umalingaw-ngaw ang ilang putok ng baril. Tapos yung pamilyar na tunog, mga nadudurog na buto. Nagsimula nang umiyak si Chester. Ako naman nagsimulang magdasal nung maramdaman ko ang kuko ng nilalang na naiwan sa tabi naming mag-ama sa ibabaw ng ulo ko. Sa parte kung saan niya ako sinugatan noon. Tapos maya-maya yung isa hinawakan sa braso si Chester at hinihila siya. Bigla ko naman itong hinawakan sa kamay. Tinitigan ko siya. At tama nga si Leo. Ang mga mata nila ay katulad ng sa atin. Pang-tao. Kaya nakiusap ako na kung maaari kung kulang pa sila ate, ako na lang ang kunin nila, wag ang anak ko. Yun na ang huling naaalala ko. Nagising na ako sa ospital. Mabuti na nga lang at mabait ang nurse na nag-check sa akin. Si Chester pa nga daw ang tumawag ng tulong para madala ako sa ospital pagkaalis ng mga nanloob sa amin. Sabi pa ng nurse, nasa kabilang kwarto ito kung saan pareho kaming naka-isolate habang hinihintay ang resulta ng swab test naming mag-ama. Binigay niya rin sa sumunod na pag-check niya sa akin ng cellphone ko. Kaya natawagan ko si Mrs. at ang kapatid kong bunso. Sinunod ko namang tawagan ang anak ko at iyak lamang ito ng iyak habang nagsusori sa pagiging suwail niya. Matapos ang halos 2 linggo sa isolation, nakalabas na kami at dun kami tumuloy sa bahay ng kuya ko sa bayan. Si kuya ang nagbalita sa akin na ilang linggo nang nawawala sila ate at bayaw. Napatingin ako nun kay Chester. At naalala ko nga pala ang kwento niya. Sabi ni ate sa kanya, wala dapat makaalam na sila ang kasama niya. Kaya walang may alam sa nangyari. Hindi nila alam na kahit kailan, hindi na makikita pa sila ate. Nung medyo hindi na mahigpit, pinaluwas na ni kuya si Mrs. at 2 pa naming nakababatang kapatid para dito na sa kanya tumira. Malawak kasi ang lupang minana niya kila lolo at sabi niya dito na lang kami kaysa sa Maynila. Malayo ang bahay ni kuya sa bukid nila tatay. 2 bayan ang pagitan at puro kabahayan. Naghanap na rin kaming magkakapatid ng buyer ng lupa ni tatay. Alam kasi ni kuya na hindi tao ang tinutukoy ni Chester na nanloob sa bahay, kundi yung nilalang na kwento ko sa kanila at ni Leo. Malaking pasalamat ko na lang na naniniwala ang mga kapatid ko sa akin. May mga araw na nakakaramdam pa rin ako ng lungkot sa pagkamatay nila ate. Naaawa din ako sa mga anak nilang naulilan nila, pero hindi ko kayang sabihin sa kanilang lahat ang totoo. Ang plano nila para kay Chester. Mas gugustuhin kong isipin na lang nila habang buhay na nawawala lang sila ate. Makalipas ang ilang linggo, saka ako nagkaroon ng lakas ng loob na tanungin ang anak ko kung anong nangyari nung mawalan ako ng malay. Ayon sa kanya, sumigaw yung 3 sa likod ng ulo ko. Pagkapikit ko, binuhat nila kaming 2 at dinala sa fish pond. Hinubaran ako at ilang segundong nilublob sa tubig. Saka na sila umalis. Pagapang niya naman akong hinila sa kalsada at pagdating doon, ay tinawagan niya ang mama niya para tawagan si kuya. Sabad naman ni kuya, pagdating nila ng panganay niyang anak doon ay pinayukod silang 2 ni Chester. Wala pang 1 buwan mula nung i-for sale ang lupa ni tatay, may bumili na agad, babae at lalaki. Pagkatapos ng pirmahan at bayaran at maihatid na namin sila sa may gate, nagkatitigan kami ng babae. Napalunok ako ng laway, pamilyar kasi ang mga mata niya. Tapos tinawagan ko agad si Leo. Pinalarawan ko sa kanya yung itsura ng babaeng isa sa kumausap sa kanya noon. At parehong-pareho kami ng deskripsyon. At tila ba sa paglipas ng mahigit 1 dekada ay hindi nagbago ang itsura nito.
hindi tumanda at nanatiling edad 35. Ang kwentong ito ay galing sa isa sa mga online friends kong si Kuya Chris. Nagkakilala kami, marami kami sa isang group chat. Naging ritual na sa GC namin na mag-share ng kwento pag marami kang free time. Noong ikwento to ni Kuya Chris sa GC, maikli lang talaga. Sa akin niya kwento ng buo kasi alam niyang mahilig akong mag-share ng mga ganito. Sa kwento niya sa group chat, hindi niya binanggit kung ano yung eksaktong itsura nung nilalang. Sa akin lang. Akala ko rin charot-charot niya lang yan eh. Pero 2 araw siguro ang lumipas nung si Ate Gail nag-chat sa GC at inilarawan niya yung nilalang. Napabakrid naman ako sa usapan namin ni Kuya Chris. Parehong-pareho kasi sila ng description doon sa nilalang na yun. Nasa iisang probinsya rin sila, pero magkaibang bayan. Ginoogle map ko yung probinsya nila at nakita kong magkatabing bayan lang sila. Habang tinatype ko rin yung kwento ni Kuya Chris, ang naiisip ko yung Anubis ng Egypt. Wala lang. Kahit kasi ako nagtataka bakit nag-decide si Kuya Chris na ipakwento to sa Sigaw. Sabi niya, just in case daw na may maka-encounter sa mga nilalang na yun o katulad man nun, at least daw, may ideya sila kung paanong hindi sila magiging chibog.